nga mga mams, dito tayo ngayon sa IFC Mall, dito sa Apple Store. At tignan natin kung okay nga bang bumili ng iPhone dito sa Hong Kong. Gusto nyo malaman yan? Let's go! It's another Hong Kong travel vlog mga mamsir. And for today's agenda, pumunta kami ng IFC Mall para i-check ang Apple Store dito sa Hong Kong. Itong Apple Store sa IFC Mall ang isa sa pinaka-iconic at most Instagrammable Apple Stores dito sa Hong Kong. 3 floors din ang occupied ng Apple Store na to. Kaya isa ito sa pinakamalaki dito sa Hong Kong. At dito nga kami pumunta ni Jam para i-check ang latest release ng Apple na iPhone 15. Sobrang dami ng tao ngayon dito dahil lahat sila sabik din na i-check ang bagong iPhone 15. And for this vlog, alamin natin kung mas mura nga talaga ang iPhone dito sa Hong Kong. So this one guys is the iPhone 15. So ito, ano ba to? The greenish kulay. And then for the price, you'll see yung iPhone 15 128GB. It starts at 6,899 HKD. And then yung pinakamataas 512GB. It is 9,399 Hong Kong dollars. Not bad. And next dito sa O Shopping, the iPhone 15 Plus. Parang mas ano siya, mas malaki diba? Mas malaki yung size niya sa iPhone 15. Then for the 15 Plus, the pricing is 128GB starts at 7,699. Then yung mid, which is 256GB, 8,499. And yung pinakamataas is yung 512GB, which is 10,199. Medyo konti lang yung price difference ng 15 tsaka 15 plus. So, kung mas strictly mas malaki. Well, easy to grip naman siya kahit medyo mas malaki. Pwede na. Next guys, is the iPhone 15 Pro. So this one, mas maganda na yung camera kaysa dun sa iPhone 15. Makita nyo tatlo na yung mata. So next, mga 16, mga 4 na siguro. Anyway, iPhone 15 Pro. The pricing starts at 128GB is 8,599. Then 256 is 9,399. Hanggang 512, $11,099. And then yung, I think ito na yung pinakamataas, which is hindi... Hi. Ba't gano'n? Napahiya tayo. Ba't gano'n na yun? Only Pro Max! 1 TB yan! Meron! Ah, talaga ba? 1 TB is 12,799. Nag-away po. Ay, hindi ko lang maselect basta 1 TB yun. 1 terabyte is 12,799. White. White ng color. White and titanium. Titanium. Pinaka-high-end guys is the iPhone 15 Pro Max, which is yun yung i-unbox din natin. Okay? So the iPhone 15 Pro Max is yung 256. It starts at 10,199 HKD. Then yung pinaka-mataas is 13,599 Hong Kong dollars. So medyo may kamahalan, no? But ako as an iPhone user for quite some time, okay naman talaga yung iPhone for me. But this one, it's titanium na guys. And yung finish niya, it's matte, di ba? Di ba? So, mas maganda talaga siya. And yun, yung mga colors niya, very minimalist, very one-tone color. So, maganda. Aesthetic yung colors ng iPhone 15 Pro Max. So, yun yung i-unbox natin for this vlog.
Sa sobrang laki nga ng Apple Store na to, kompleto rin ang binibenta rito na kahit na anong accessories at iba pang mga Apple product. So chinek din namin itong bagong release nila na Apple Watch, ang Apple Watch Ultra 2 series. Pinag-iisipan ko rin kung bibili ako nito. Pero since okay pa naman yung Apple Watch ko, wag na lang muna. For now, tipid hits muna tayo. May kamahalan din kasi ang presyo nito. Kinain ko rin yung sinabi ko nung sinabi kong tipid hits muna. Dahil napadaan kami rito sa store na to. Matagal ko na rin pinag-iisipan na bumili ng bagong sapatos dito. Yun lang. Ngayon, hindi ako nagpatalo sa aking konsensya. Para hindi na ako mauso. Kahit malamig. Ang bala ko kasi susukatin ko lang talaga to eh. Pero alam niyo yung feeling na nahihiya na kayong ibalik or hindi bilhin yung bagay kasi nasukat nyo na tapos grabe yung pag-assist sa inyo na sales lady or salesman. #budol. Pwede nyo rin ipa-customize or palagyan ng design yung shoes na to. Pero may additional cost yun, kaya hindi ko pinalagyan yung akin. Pinuntahan din namin ang pinakaunang Batcha Coffee branch dito sa Hong Kong. Also in IFC Mall. We first tried it sa Singapore nung pumunta kami ni Jam. At nagustuhan namin to. Pwede nyong itry ang iba't iba nilang pastries dito. And of course, ang kanilang iconic at signature takeaway coffee. We also crave for something Japanese. Kaya buti na lang nakita namin tong Tonkichi Tonkatsu Seafood Restaurant sa IFC din. Namiss ko tuloy yung Yabu sa Pilipinas. Pero so far, this is the best tonkatsu na natikman ko dito sa Hong Kong. Medyo pricey lang. So yun nga guys, no? Tulad ng ating nakagawian bago natin i-unbox ang ating iPhone 15 Pro Max fully paid. Ay meron lang tayong konting chika kasi marami yung mga nagtatanong lalo na doon sa Hong Kong Travel Group sa Facebook, no, na mas mura daw bang bumili rito ng gadgets, specifically ng Apple products such as iPhone dito sa Hong Kong. Well, generally speaking guys, mas mura talaga yung gadgets, specifically yung mga gadgets dito sa Hong Kong dahil unang-una tax-free dito sa Hong Kong. So, walang VAT or value-added tax dun sa mga gadgets or mga, items katulad nito, mga good items to. Dito sa Hong Kong, unlike sa Pilipinas kasi mataas yung tax or may tax yung mga ganitong klaseng mga commodities. Wow, commodities! So, dito sa Hong Kong, wala, kaya mas mura siya kumpara sa Pilipinas. Pero, kung ikukumpara naman sa ibang bansa, I think mas mura pa rin, like for example sa Japan, sa US, sa Canada, na bumili ng mga Apple products tulad nitong iPhone. Pero again, if you're going to compare it sa Pilipinas, mas mura dito sa Hong Kong. Yun lang, no, hindi mo pwedeng ihulugan. Unlike 'di ba sa Pilipinas, kunwari sa Power Mac or hindi to hindi to sponsored, hindi to sponsored vlog, pero katulad sa Power Mac for example or sa yung mga retail, ano ba tawag doon? Mga authorized retailers ng Apple Store or ng Apple dun sa Pilipinas, pwede kang mag-monthly or hulugan. Yun lang. Kapag bumili kayo rito, hindi pwede yun. Or pwede naman, pero i-arrange nyo siya dun sa local bank nyo. Parang ganun yung magiging system. So yun nga guys, no, i-unbox na natin itong iPhone 15 Pro Max 1TB sa ating vlog. So simulan natin, of course. Very minimalist na ang box ng Apple ngayon, di ba? Alam mong konti na lang yung laman. Parang yung phone na lang talaga yung laman. But anyway, simulan na natin ang pag-unbox. Let's do this. Tama na ang chika, di ba?
Yun guys, kung makikita natin, very nice, very sleek. This is the titanium finish ng iPhone 15 Pro Max. And ito yung pinagmamalaki, isa sa pinagmamalaki nila. So, USB-C na yung port ng charger, di ba? And at the same time, yung kasamang charger, makikita natin mesh na yung dating ng charger, hindi na yung katulad dati na parang yung madaling mabaluktot, di ba? I'm not sure if ganun din to or somewhat it's better, but yun yung main difference. And just like before, wala nang kasamang na anong tawag doon? Adapter, di ba? So wala na siyang kasamang adapter. Ito na lang, yung mismong charger cable na lang or charging cable na lang. Plus, of course, ayan, yung pin for the SIM card, para malagay yung SIM card, and we have this. So basically that's it. Talagang tinitipid na tayo ng Apple. Boodle is real. So yeah, that's basically what's inside the iPhone 15 Pro Max box, and that is our unboxing. Ta-da! Ito ang ilan sa mga shots ko from my iPhone 13 Pro Max versus iPhone 15 Pro Max. Personally, hindi ganoon kalaki yung difference ng iPhone 13 Pro Max at iPhone 15 Pro Max pagdating sa mga videos. So for me, kung meron na akong iPhone 13, I don't think kailangan ko pang mag-upgrade for now. Kung meron man ako nagustuhan sa iPhone 15 Pro Max ngayon, yun ay yung weight niya or yung bigat. Dahil as compared dun sa iPhone 13 Pro Max na gamit ko, mas magaan na di hamak itong bago. Pero syempre, sino ba naman ako para pigilan kayo mag-upgrade? Basta kung may pera ka, i-iPhone mo na yan. Make sure lang na ipon muna bago iPhone. And that's it for this vlog. Sana nagustuhan nyo guys. At kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin kayo. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.